Sa video na ito ibubunyag natin ang 3 pagkaing suportado ng siyensya na ayon sa maraming eksperto ay may mga sustansyang ginagamit ng iyong mata sa natural na nighttime repair cycle. Kung senior ka at mahalaga sa iyo ang pananatiling malinaw ang paningin mo, tapusin Benny video ni dahil ang huling pagkain sa listahan ang pinakanapapabayaan pero malakas ang ebidensya nito sa research. Attention Philippine seniors! Ang paningin ninyo ay isa sa pinakamahalagang kayamanan ninyo. Araw-araw, walang tigil ang trabaho ng inyong mga mata, mula sa pagbabasa ng text messages, pagbabantay sa mga apo, hanggang sa pagkilala ng mga mukha ng mga taong mahal ninyo. Pero alam ba ninyo na kusa talagang nagre-repair ang inyong mga mata habang kayo'y natutulog at may ilang pagkain sa gabi na tumutulong sa prosesong iyon? Dito sa Gintong Sustansya, pag-uusapan natin ang pinapaliwanag ng mga eksperto sa nutrisyon at malalaking pag-aaral, gaya ng Harvard, National Eye Institute, at ang sikat na AREDS 2 research, tungkol sa mga nutrisyong makatutulong sa pagpapanatili ng malusog na paningin habang tumatanda. At hindi namin kayo paikutin o sasayangin ang oras nyo. Diretso tayo. Walang paligoy-ligoy. Totoong impormasyon lang, pinaliwanag ng simple para sa Filipino seniors. Sa dulo ng video na ito, malinaw mong mauunawaan. Bakit iba ang kilos ng mata ng senior tuwing gabi? Anong nutrients ang tumutulong sumuporta sa retina at makula? At alin sa 3 pagkain ito ang madalas inirekomenda ng maraming eksperto? Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang malaman. Saan ka nanonood ngayon? I-type mo sa comments. I'm watching from. Ipakita natin sa buong mundo kung gaano kalalakas, ka-active, at ka-health conscious ang ating Filipino seniors. Kaya sige, i-comment mo na. Binabasa ko ang mga yan. At syempre, bigyan mo ng like ang video kung gusto mo ng malinaw, simple pero makapangyarihang health explanations para sa seniors. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya para hindi mo ma-miss ang mga episodes na nakatuon talaga para day. Ngayon, kung handa ka nang malaman kung paano maaaring makatulong ang 3 pagkain ito sa iyong mga mata habang natutulog ka. Kung handa kang matuklasan ang hindi alam ng karamihan tungkol sa nighttime eye repair. Samahan mo ako hanggang sa pinakahuling bahagi dahil doon ang pinakamalaking eye-opener. Simulan na natin. Habang nagsisimula tayo, mahalagang maintindihan kung ano nga ba ang nangyayari sa mga mata ng seniors, lalo na sa gabi. Maraming Filipino seniors ang nakakaranas ng pare-parehong bagay, malabong paningin kapag madilim, mabagal na pag-adjust paggaling sa maliwanag papunta sa mas madilim na lugar, o mas tuyo ang mga mata pagsapit ng gabi. Normal ito, pero hindi alam ng karamihan na ang mata ay may natural na maintenance cycle habang natutulog tayo. Ayon sa mga eksperto tulad ni Emily Chiu mula sa National Eye Institute, malaki ang pag-asa ng ating mga mata sa nutrients gaya ng vitamin E, antioxidants, omega-3, lutein, at zeaxanthin para suportahan ang normal na proseso ng mga cells tuwing gabi. Hindi nito pinapatalas ang paningin pero tinutulungan nitong suportahan ang kalusugan ng retina at makula, 2 bahagi na mahalaga para sa malinaw na paningin. Isa sa pinakamahalagang tuklas sa larangang ito ay galing sa AREDS 2 study, isang malaking government-funded research na tumingin kung paano makatutulong ang ilang nutrients sa kalusugan ng mata, lalo na sa mas matatandang edad. Ito ang isa sa pinakamalakas na ebidensya pagdating sa nutrisyon at aging AS. Pinatutunayan nitong may papel ang ilang antioxidants at carotenoids sa pagsuporta ng normal na function ng retina. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang nangyayari sa gabi. Sa buong araw, nalalantad ang mata mo sa sikat ng araw, alikabok, liwanag ng cellphone at walang tigil na pagkurap. Sobrang trabaho ang ginagawa ng retina, halos walang pahinga. Pero pag natutulog ka, saka lang nakakapag-repair ang mata. Ayon sa maraming research, kasama na ang mga pag-aaral sa Investigative Ophthalmology & Visual Science, gabi ang oras kung kailan nililinis ng mata ang waste products na naipon buong araw. Isipin mo ito na parang si paglilinis. Nagre-renew ang cells ng retina, gumagana ang antioxidants, at ang mga nutrients na kinain mo kanina ay dinadala sa mga bahagi ng mata na nangangailangan ng suporta. Kadalasang minamaliit ito ng seniors, pero napakahalaga nito para sa komportableng paningin.
At dito papasok kung bakit mahalaga ang mga pagkain mo sa gabi. Kapag nagbigay ka ng nutrient-rich foods na kilala sa eye-supporting properties, tinutulungan mo ang katawan mong mag-supply ng mga building blocks na natural na ginagamit ng mata habang natutulog ka. Hindi nito pinapalitan ang check-up sa doktor, at hindi ito gamot, pero sinusuportahan nito ang natural na proseso ng katawan. Gusto kitang tanungin. Naniniwala ka ba na malaking bagay ang nutrisyon sa proseso ng pagre-repair ng katawan, lalo na sa gabi? Kung ang sagot mo ay type mo ang "Ilaya" sa comments. Tignan natin kung gaano karaming seniors ang nakakaalam ng kapangyarihan ng tamang nutrisyon. At bago tayo magpatuloy, gusto ko ulit malaman. Saan ka nanonood? Ay type mo sa comments. Malaki ang naitutulong ng participation mo sa paglago ng community na ito. Ngayon na alam mo na kung ano ang nangyayari sa mata habang natutulog ka at bakit napakahalaga ng nutrients, dumako na tayo sa unang pagkain na madalas binibigyang diin ng maraming eksperto pagdating sa eye-supporting nutrients. Ngayon, pag-usapan natin ang unang makapangyarihang food category na madalas itinuturo ng mga eksperto kapag pinag-uusapan ang nutrients na sumusuporta sa kalusugan ng mata, mga gulay na mayaman sa beta-carotene, lalo na ang carrots, kalabasa, at kamote. Pamilyar ito sa mga Pilipino pero kadalasan ay hindi nabibigyan ng sapat na halaga ang tunay nilang benepisyo. Ang beta-carotene ay isang pigment na matatagpuan sa mga orange at deep yellow na gulay. Ayon sa Harvard School of Public Health, kino-convert ito ng katawan bilang vitamin E, isang mahalagang nutrient para sa normal na paningin, lalo na sa mga sitwasyong madilim o mahina ang ilaw. Kaya mapapansin nyo na ang mga seniors na kulang sa vitamin ay kadalasang mas hirap sa gabi o kapag pumasok sa madilim na lugar. Hindi ito gamot o panggaling, ito lang talaga ang natural na tungkulin ng nutrient sa katawan. Isang 2020 scientific review mula sa Journal of Ophthalmology ang nagpakita kung paano sinusuportahan ng vitamin E ang photoreceptor cells, ang maliliit na cells sa mata na tumutukoy sa liwanag at tumutulong para makakita tayo sa dilim. Sobra-sobra ang trabaho ng mga cells na ito, lalo na habang tumatanda, kaya kailangan nila ng tamang nutrients para masuportahan ang kanilang normal na function. Ngayon, marahil iniisip nyo, bakit mahalaga kainin ang mga pagkain ito bago matulog? Simple lang ang sagot. Iba-iba ang oras kung kailan ginagamit ng katawan ang mga nutrients. Tuwing tulog ka, ang mata ay pumapasok sa natural na repair at maintenance phase. Dito ginagamit ng katawan ang antioxidants, vitamins, at minerals para tulungan ang normal na renewing process ng retina. Kaya kapag kumain ka ng nutrient-rich foods sa gabi, masisiguro mong may sapat na supply ang katawan habang nangyayari ang nightly repair. At ang pinakamaganda dito, mura at madaling hanapin ang mga pagkain ito sa Pilipinas. Narito ang ilang opsyon. Carrots, pinakakilala bilang mayaman sa beta-carotene. Pwede itong lutuin, steam o idagdag sa sabaw. Kalabasa, sobrang yaman sa beta-carotene at karaniwang sangkap sa mga pagkain Pinoy tulad ng ginataang kalabasa o pinakbet. Kamote, sweet potato, hindi lang mayaman sa beta-carotene, mataas din sa fiber para sa pangkalahatang kalusugan. Papaya, prutas na may beta-carotene at vitamin E. Ang regular na pagkain ng mga ito sa iyong evening meals ay nakakatulong para matiyak na tuloy-tuloy ang nutritional support ng katawan. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo. Alin dito sa mga gulay na ito ang meron ka ngayon sa kusina? Carrots, kalabasa, kamote, papaya. Ay type mo sa comments. Gusto kong makita kung alin ang pinakasikat sa mga viewers natin ngayon. At habang nagtatype ka, magandang pagkakataon ito para ipaalala. Kung may natutunan ka na, pindutin ang like button. At siguraduhin nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya para hindi mo ma-miss ang mga susunod na episodes para sa Filipino seniors. Ang mga beta-carotene foods ay simula pa lang. Ang susunod na food category ay bagay na madalas kinakain ng mga seniors, pero kakaunti ang nakakaalam kung gaano ito kalakas pagdating sa pagsuporta sa nighttime processes ng mata. Kaya huwag kang bibitaw habang lumilipat tayo sa pangalawang pagkain, isang source ng nutrients na matatagpuan mismo sa retina.
Ngayon, lumipat naman tayo sa pangalawang makapangyarihang food category na palaging binibigyang diin ng mga eksperto kapag pinag-uusapan ang nutrients na nakakatulong sa kalusugan ng mata, mga isdang mayaman sa omega-3, lalo na sa ile. At ang nakakatuwang bahagi. Maraming Filipino seniors ang regular nang kumakain ng mga isdang ito nang hindi nila alam kung gaano ito kahalaga. Ang omega-3 ile ay isang uri ng healthy fat na natural na matatagpuan sa mga isda. Ayon sa American Heart Association, mahalaga ang ile sa ilang bahagi ng katawan, lalo na sa utak at retina. Sa katunayan, mataas ang konsentrasyon ng ile sa retina, kaya maraming researchers ang nagbibigay pansin dito kapag pinag-uusapan ang nutrients na sumusuporta sa normal na function ng mata. Isa sa kilalang eksperto sa larangang ito, si Artemis Simopoulos, isang nangungunang omega-3 researcher, ay nagpaliwanag sa iba't ibang scientific publications at interviews na ang EA ay nakakatulong sa normal na cell structure at function ng retina. Ilang pag-aaral, kabilang ang isa na inilathala sa Investigative Ophthalmology & Visual Science, ang nagpakita na ang omega-3 fatty acids ay sumusuporta sa tear film at moisture balance ng mata, isang bagay na maraming seniors ang hirap na hirap lalo na tuwing gabi. Ngayon, gawin natin itong mas praktikal. Sa Pilipinas, hindi mo kailangan ng mamahaling salmon para makakuha ng omega-3. Mayaman dito ang maraming lokal na isda. Narito ang ilang senior-friendly options. Tamban, madalas ginagamit sa tinapa o sardinas. Galunggong, abot kaya, madaling hanapin, at puno ng omega-3. Sardinas, canned man o fresh, natural na may omega-3. Mackerel, hasa-hasa, napakahusay na source ng ile. Tuna, madaling lutuin at maraming paraan ihanda. Ang mga isdang ito ay nagbibigay ng nutrients na sumusuporta sa natural na kakayahan ng mata na manatiling komportable, lalo na sa gabi. Tandaan, pagod ang mata buong araw. Exposed ito sa phone screens, araw, alikabok, pagbabasa, pagluluto, at lahat ng detalyeng tinitingnan mo. Kaya ang nutrients mula sa isda ay tumutulong magbigay ng kailangan ng katawan sa nightly processes nito. Pero heto ang nakakatuwa. Maraming seniors ang halos araw-araw kumakain ng isda, pero hindi nila alam kung bakit ito nakakatulong. Kapag naintindihan mo kung ano ang ginagawa ng ili sa loob ng katawan, malinaw kung bakit paulit-ulit itong binibigyang diin ng mga eksperto. Ngayon, gusto kong tanungin ka. Ano ang madalas ninyong kainin sa bahay? Galunggong ba? Sardinas? Tamban? Tuna? I-type mo sa comments. Gusto kong makita kung aling isda ang paborito ng ating mga viewers ngayon. At habang nagtatype ka, pindutin ang like button kung gusto mo ng malinaw at science-based na paliwanag. At siguraduhin nakasubscribe ka sa gintong sustansya dahil gumagawa kami ng videos lalo na para sa mga seniors na gusto ng simple at kapaki-pakinabang na kaalaman. Ngayon naman, tuloy na tayo sa ikatlo at napakahalagang food category na palaging binibigyang pansin ng mga eksperto tungkol sa nutrients na sumusuporta sa mata, ang dark leafy greens. Ang mga gulay na ito ay puno ng dalawang malalakas na nutrients, lutein at zeaxanthin. Hindi ito ordinaryong nutrients. Sila ang madalas mabanggit sa kilalang AREDS 2 study at sa napakaraming modern nutrition discussions dahil sa matibay na koneksyon nila sa eye supporting properties. Ayon sa AREDS 2 research ng National Eye Institute, ang lutein at zeaxanthin ay matatagpuan sa makula, ang bahagi ng mata na responsable para sa malinaw, detalyado, at sharp na paningin. Ito ang parte na tumutulong para makilala mo ang mukha ng tao, makabasa ng maliliit na letra, makita ang kulay ng malinaw, at mapansin ang maliliit na detalye. Habang tumatanda tayo, mas nangangailangan ng suporta ang bahaging ito, kaya nakatutok dito ang mga eksperto sa nutrisyon. Isang 2019 review mula sa Nutrients Journal ang nagtalakay kung paano gumagana ang lutein at zeaxanthin bilang antioxidants at kung paano nila sinusuportahan ang natural protective mechanisms ng mata. Naniniwala ang mga mananaliksik na nakakatulong ang dalawang nutrient na ito para mapahawakan ng mata ang stress mula sa araw-araw na liwanag, screens, at environmental factors. Ang maganda,
Napapaligiran ang mga pamilyang Pilipino ng dark leafy greens. Hindi mo kailangan ng mamahaling supplements o imported vegetables. Ang kailangan mo lang ay ang mga gulay na kilala mo na. Narito ang ilan sa pinakamahusay. Malunggay, isa sa pinakamayamang natural sources ng lutein. Matagal na itong kinakain ng mga Pilipino pero hindi alam ng marami kung gaano ito kahalaga. Pechay, abot kaya at halos saan-saan mabibili. Kangkong, napaka-common at napakadaling lutuin. Spinach, hindi kasing ordinaryo rito pero madalas meron sa mga palengke. Mustasa leaves, isa ring maganda at nutritious na source. Madalas ding sabihin ng mga eksperto na ang lutein at zeaxanthin ay natural na naiipon sa retina. Ibig sabihin, habang mas palagi mong isinasama ang mga gulay na ito sa iyong hapunan, mas marami ang nutrients na magagamit ng katawan sa nightly repair cycles nito. Tandaan, marami ang ihaw sikipin ng mata habang tulog ka. Kaya kapag pinakain mo ng tamang nutrients ang katawan sa gabi, may maaasahan ang mata habang nagpaparepair ito. Isipin mo na lang ito ng simple. Para kang may high-performance camera sa loob ng iyong mata. Ang makula ang lens na nagbibigay ng pinakamalinaw na larawan. Pero habang tumatanda, nagiging mas sensitibo ito at mas nangangailangan ng suporta. Diyan pumapasok ang lutein at zeaxanthin, parang natural filters na tumutulong protektahan ang mata mula sa araw-araw na stress. At dahil mataas sa antioxidants ang leafy greens, nagbibigay sila ng tools na kailangan ng katawan habang nagpapahinga ka. Ngayon, may tanong ako. Alin sa mga gulay na ito ang pinakamadalas mong niluluto sa bahay? Malunggay? Kangkong? Pechay? O iba pa? Ay type ito sa comments para makita natin ang paboritong gulay ng ating Filipino seniors. At habang nagko-comment ka, bigyan mo ng thumbs up ang video kung marami ka nang natututunan ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa mas marami pang helpful at senior-friendly health education. Napakalakas ng epekto ng leafy greens at hanggang ngayon pinag-aralan pa ito ng mga eksperto dahil sa malaking kontribusyon nito sa wellness ng seniors, lalo na sa bahagi ng mata. At hindi pa dito nagtatapos. Sa susunod, pag-uusapan natin kung ano ang eksaktong nangyayari sa loob ng iyong mata habang natutulog ka at kung bakit gabi ang pinakamahalagang oras para suportahan ang paningin habang tumatanda. Huwag kang aalis, dito mag-ugnay ang lahat ng pinag-usapan natin. Ngayon na napag-usapan na natin ang tungkol sa mga pagkain, mas lumalim naman tayo sa kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong mga mata habang natutulog ka. Maraming Filipino seniors ang hindi nakakaalam nito, pero gabi ang pinakamahalagang oras para sa mga mata. Doon gumagana ang natural na proseso ng katawan na tumutulong para mapanatiling maayos ang iyong paningin. Maghapon, walang tigil ang trabaho ng mga mata mo mula paggising mo hanggang sa muling pagdampi ng talukap mo. Pero kapag natulog ka, doon sila nakakapagpahinga at pumapasok sa repair mode. Ayon sa mga eksperto sa vision science at aging, kasama ang mga paliwanag mula sa National Eye Institute at mga pag-aaral sa Investigative Ophthalmology & Visual Science, dumadaan ang mata sa ilang mahahalagang proseso habang natutulog. Hindi nito ginagamot ang mga sakit o instant na inaayos ang problema sa mata, pero tinutulungan nitong mapanatili ang comfort, clarity, at normal na function ng mga mata. Gawin nating simple. Buong araw, nalalantad ang mata mo sa liwanag, alikabok, tuyong hangin, cellphone, pagbabasa, usok sa kusina, at kahit stress. Ang retina, ang bahagi ng mata na nagbibigay sa iyo ng malinaw na larawan, ay gumagamit ng napakalaking enerhiya. Walang pahinga ang trabaho nito bawat oras. Kaya pagdating ng gabi, marami itong naiipong oxidative stress. Isipin mo ito na parang usok o dumi mula sa sobrang trabaho ng mata. Pag natulog ka, nagsisimula ng linisin ng mata ang duming ito. Kaya napakahalaga ng antioxidants mula sa pagkain. Sinusuportahan nila ang katawan habang ginagawa ang natural na paglilinis. Umaasa rin ang mata sa lutein, zeaxanthin, vitamin omega-3 at vitamin A para sa prosesong ito. Sabi ng mga mananaliksik, sa gabi nire-renew ng mga cells sa retina ang kanilang sarili. Pinapalitan ang katawan ng luma, inaayos ang moisture balance ng mata, at nire-restore ang natural tear film.
Kaya maraming seniors na kulang sa nutrisyon ang nakakaramdam ng dryness, iritasyon, o pagod sa mata sa gabi. At heto ang interesting. Nakakaapekto ang pagkain mo bago matulog sa nutrients na gagamitin ng katawan sa prosesong ito. Hindi nito ginagamot ang problema sa mata, pero sinusuportahan nito ang natural na ritmo ng katawan. Halimbawa, kapag kumain ka ng carrots o kalabasa, nagbibigay ito ng beta-carotene na ginagawang vitamin E, ginagamit ng retina sa gabi. Kapag kumain ka ng isdang may omega-3, nagbibigay ito ng EA para suportahan ang retina. Kapag kumain ka ng malunggay o kangkong, nagbibigay ito ng lutein at zeaxanthin para sa makula. Kaya imbes na i-food for the eyes, isipin mo ito na fuel para sa nightly maintenance ng katawan. Parang pag-charge ng cellphone mo. Ang mata mo kailangan ding mag-recharge. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na binibigyang diin ng nutrition experts ang antioxidants, healthy fats, at carotenoids. Kapag consistent kang kumakain ng mga pagkain ito, mas marami kang naibibigay na tools para magtrabaho ang katawan habang natutulog ka. Ngayon, may tanong ako. Mahimbing ka ba matulog sa gabi? Yes o no? I type mo sa comments. Habang nagtatype ka, paki-like ang video kung malinaw ang paliwanag. At mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa mga episodes na ginawa para tulungan ang mga seniors. Ang pag-intindi ng ginagawa ng mata sa gabi ang pundasyon. Pero sa susunod, pagkokonektahin natin ang lahat, bakit nagbabago ang paningin ng seniors, at paano nakakasuporta ang mga nutrients mula sa pagkain sa pang-araw-araw mong paningin. Huwag aalis, mahalaga ang susunod na bahagi. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na napapansin ng halos lahat ng Filipino seniors, ang pagbabago ng paningin habang tumatanda. Normal ito at inaabot ng lahat. Pero kakaunti lang ang totoong nakakaintindi kung bakit ito nangyayari. Kapag naintindihan mo ang bakit, maintindihan mo rin kung paano nakakatulong ang mga pagkain na banggit natin. Habang tumatanda tayo, dumadaan sa natural na wear and tear ang maraming bahagi ng mata. Hindi sila nananatiling pareho magpakailanman. Ayon sa American Academy of Ophthalmology, naapektuhan ng pagtanda ang lens, tear film, cornea, at lalo na ang retina at makula. Hindi ito senyales ng problema, bahagi lang ito ng buhay. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit napapansin ng seniors ang pagbabago sa paningin ay ang lens. Kapag bata ka pa, malinaw at flexible ito. Pero sa pagdaan ng panahon, unti-unti itong tumitigas at kumukupas ang clarity. Kaya maraming nagsasabing, hindi ko na mabasa ang maliliit na letra. Hindi lang kasing sharp ang lens gaya ng dati. Isa pang pagbabago ay ang nababawasan na tear production. Kaya maraming seniors ang nakakaramdam ng dryness, lalo na sa aircon o gabi. Ayon sa mga pag-aaral sa Investigative Ophthalmology & Visual Science, natural na numinipis ang tear film habang tumatanda. Kaya nirerekomenda ang omega-3 rich foods gaya ng galunggong, sardinas, at tamban. Pero ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyayari sa retina at makula, ang sentro ng malinaw at detailed na paningin. Dito pumapasok ang mga nutrients na nabanggit natin, lutein, zeaxanthin E, at vitamin E. Ang makula ang yilday center ng paningin mo. Ito ang dahilan kung bakit nakikita mo ang mukha ng tao, nakakabasa ka, at nakakakita ka ng detalye. Ayon sa AREDS 2 research, nagiging mas sensitive ang bahaging ito habang tumatanda. Matindi ang trabaho ng makula maghapon at umaasa ito sa antioxidants para masuportahan ang normal nitong function. Kaya dito nagkakaroon ng papel ang diet mo, hindi bilang lunas, kundi bilang suporta. Pagkain na may lutein at zeaxanthin, gaya ng malunggay at spinach, nagbibigay ng antioxidants na ginagamit ng makula. Pagkain na may omega-3 gaya ng sardinas at galunggong, tumutulong sa retina. Pagkain na mataas sa beta-carotene, gaya ng kalabasa, carrots, at kamote, nagbibigay ng vitamin E para sa low-light vision. Simple lang ang punto. Habang tumatanda ang mata, mas kailangan nito ng suporta, at ang nutrients mula sa pagkain ang nagbibigay ng support na ito habang natutulog ka. Kaya maraming seniors ang talagang nakakaramdam ng pagbabago kapag inayos nila ang diet nila. Hindi ito magic. Hindi instant.
Pero sa paglipas ng panahon, kapag binibigyan mo ng tamang tools ang katawan mo, may epekto ito sa comfort ng mata mo araw-araw. Ngayon, tanong ko. Napapansin mo ba ang pagbabago sa night vision mo habang tumatanda? Nahihirapan ka bang magmaneho sa gabi? Maglakad sa madilim na hallway? O mabagal ang pag-adjust ng mata mo pagpasok sa madilim na kwarto? Kung I-type mo, Laya. Kung hindi, I-type mo, N. Mahalaga sa amin ang sagot mo dahil nakakatulong ito para maintindihan ang experience ng Filipino seniors ngayon. At habang nasa comments ka, paki-like ang video para mas marami pang seniors ang makinabang. At mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung hindi ka pa nakasubscribe. Ngayon na alam mo kung bakit nagbabago ang paningin ng seniors at paano sumusuporta ang nutrients sa natural na proseso ng katawan, handa na tayo sa susunod. Ang tamang paraan ng pagkain ng mga ito sa gabi para magamit ng katawan habang natutulog ka. Huwag aalis. Napakahalaga ng susunod na bahagi. Ngayon, punta na tayo sa isang napakahalagang bahagi, kung paano talaga bumuo ng isang araw-araw na routine na sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan ng mata, lalo na para sa mga seniors. Maraming tao ang iniisip na ang pag-aalaga ng mata ay tungkol lang sa gamot, salamin, o operasyon, pero napakalaki ng papel ng lifestyle habits. Sa katunayan, ilang eksperto, kasama na si Emily Chiu mula sa National Eye Institute, ang nagsasabing ang consistent na araw-araw na habits, kasama ng tamang nutrisyon, ay malaking tulong sa pagpapanatili ng normal na paningin habang tumatanda. Kaya makinig mabuti at kung sang-ayon ka sa susunod na punto, mag-type ng New Laya sa comment section ngayon. Ang totoo karamihan ng seniors hindi nawawala ng linaw ng paningin ng biglaan. Nangyayari ito unti-unti dahil sa maraming taon ng maling o tamang habits. Ibig sabihin, kung magsisimula ka ng tamang routine ngayon, malaki pa rin ang pwedeng maging epekto. Kaya hatiin natin ito sa practical na steps na pwede mong simulan mamayang gabi. Una, siguraduhin na nakakakuha ng sapat na pahinga ang iyong mga mata. Ayon sa research mula sa Stanford University, ang mga senior na regular na natutulog ng 7 hanggang 8 oras ay mas may maayos na eye moisture, mas malinaw na night vision, at mas kaunting dryness. Habang natutulog ka, nire-repair ng katawan ang retina, optic nerve, at cornea. Kaya kung naniniwala ka na ang tulog ay parang natural na gamot, mag-comment ng I agree. Pangalawa, bawasan ang hindi kailangang eye strain. Sa panahon ngayon, kahit seniors nakatutok sa smartphone, tablet, at ng matagal. Inirerekomenda ng American Academy of Ophthalmology ang 20-20-20 rule. Kada 20 minuto, tumingin sa bagay na nasa 20 feet ang layo ng 20 segundo. Nakakatulong ito para mag-relax ang eye muscles at maiwasan ang pagkapagod. Kung naranasan mo ng sumakit o mangati ang mata sa gabi, mag-comment ng tired eyes. Pangatlo, uminom ng sapat na tubig. Maraming seniors ang hindi nakakaalam na ang dehydration ay malaking dahilan ng malabong paningin at dryness. Ipinapakita ng pag-aaral na kahit mild dehydration lang ay nakakaapekto sa pag-focus ng lens ng mata. Kaya gawin mong layunin na uminom ng malinis na tubig ng paunti-unti sa buong araw. Kung isa ka sa madalas nakakalimot uminom, mag-comment ng working NAG. Pang-apat, ayusin ang lighting sa bahay. Iwasan ang pagbabasa o paggamit ng cellphone sa madilim. Pinapagod nito ang retina dahil kailangan nitong magtrabaho ng doble. Ang tamang ilaw ay nakakatulong para hindi ka nag-skint at para relaxed ang mata. Inirerekomenda ng mga eksperto ang warm, soft lighting sa kwarto at mas maliwanag na ilaw sa reading areas. Pang-5, gumalaw-galaw. Kahit ang mata mo ay natutulungan ng paggalaw ng katawan. Ayon sa Harvard School of Public Health, ang moderate exercise 3 hanggang 4 na beses bawat linggo ay nagpapaganda ng blood flow sa mata, na mahalaga para sa retina at optic nerve. Hindi kailangan ng mabibigat na workout. Simpleng paglalakad, stretching, o magaan na morning movement ay sapat na. Kung naglalakad ka araw-araw, mag-comment ng walking daily. Isa pang mahalagang habit, kumain ng regular, huwag laging nag-skip ng meals. Kapag biglang bumagsak ang blood sugar, naapektuhan ang maliliit na ugat sa mata. Maraming seniors na may hindi regular na pagkain ang nakakaramdam ng paglabo o paghirap mag-focus.
Kung naintindihan mo ito, mag-comment ng "study better." At panghuli, regular na magpa-check up. Ang pag-aalaga sa mata ay kasama ang pag-detect ng maliliit na problema bago lumala. Kahit pakiramdam mo ay okay ka, ang annual check-up ay nakakapagbigay ng maagang babala sa mga pagbabago. Ayon sa GAE, ang prevention ang pinakamabisang paraan para mapanatili ang paningin. Kung nakapagpa-check ka kamakailan, type check. Kung hindi pa, type soon. Sa pamamagitan ng maliliit pero malalakas na habits, tamang tulog, bawas screen strain, hydration, magandang ilaw, paggalaw, regular na pagkain, at check-up, binibigyan mo ang iyong mga mata ng lahat ng kailangan nila habang tumatanda ka. At habang nanonood ka, huwag kalimutang sabihin kung saan ka nanonood. Gusto naming makita ang mga seniors mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at mundo dito sa Gintong Sustansya. At syempre, mag-subscribe na ngayon, i-like ang video, at tulungan ang channel na makaabot sa mas maraming seniors. I-comment mo rin, alin sa mga habits na ito ang sisimulan mo ngayong araw. Ngayon na napag-usapan na natin ang mga pagkain tumutulong sa mata tuwing gabi at ang mga routines na nagpoprotekta sa paningin araw-araw, pagsamahin na natin ang lahat sa malinaw at praktikal na steps na pwede mong simulan mamayang gabi. Maraming seniors ang nahihirapan dahil hindi nila alam kung paano magsimula, kaya gusto kong ibigay ang isang simpleng plano na madaling sundan at suportado ng mga eksperto. Una, ihanda ang environment bago matulog. Ang kalmadong lugar na may mahinang ilaw ay nagbibigay ng senyales sa mata na oras na para magpahinga at mag-repair. Ayon sa eye experts mula sa Johns Hopkins University, ang dim, warm lighting ay nakakatulong makapag-relax ang retina at bawasan ang stress sa optic nerve. Kaya mamayang gabi, imbes na maliwanag na puting ilaw, gumamit ng mas malambot na dilaw o warm lights. Kung naniniwala ka na ang maliliit na pagbabago ay may malaking epekto, mag-comment ng small steps. Pangalawa, ihanda ang 3 pagkaing nakakatulong sa mata. Kainin ito 1 oras bago matulog para may oras ang katawan gamitin ang nutrients. Kahit maliit lang, 1 serving ng omega-3 fish, 1 dakot ng leafy greens na may lutein, o 1 prutas na may vitamin E, ang mahalaga ay consistency. Sabi ng American Optometric Association, ang araw-araw na maliit na intake ay unti-unting nagtatayo ng proteksyon sa mata. Kung susubukan mo ito mamaya, mag-comment ng trying E. Pangatlo, bawasan ang screen 45 minutes bago matulog. Ito ay napakahalaga. Naglalabas ang screen ng blue light na ayon sa Harvard Medical School ay nakakahadlang sa melatonin, ang hormone na tumutulong makatulog. Pero mas mahalaga, ang blue light ay umaabot sa retina at nakakapagdulot ng strain. Kung isa ka sa gumagamit ng phone bago matulog, maging honest, mag-comment ng guilty. Huwag mag-alala, lahat tayo natututo. Ngayon, tumuon sa paghinga. Mahalaga ito. Ang mabagal at malalim na paghinga ay nagpapataas ng oxygen flow sa mata. Ayon sa studies ng University of California, ang tamang oxygen ay tumutulong sa retinal cells at nagre-relax sa buong katawan. Subukan mo ito, inhale ng 4 na segundo, exhale ng 4 na segundo. Gawin ito ng 1 minuto bago matulog. Kung willing ka subukan, comments breathing. Isa pang mahalagang step, maging consistent. Ang isang gabi ng magandang habits ay hindi agad nagpapalinaw ng paningin. Pero ang paulit-ulit na habits ang nagbibigay ng pangmatagalang suporta. Isang pag-aaral sa Nutrients Journal noong 2021 ang nagpakita ng mga seniors na nagsagawa ng eye-friendly routine sa loob ng 8 linggo ay nag-report ng mas malinaw na night vision at mas kaunting dryness. Kaya sa labanan ng kalusugan, consistency ang panalo. Kung naniniwala ka dito, mag-comment ng key consistency wins. Bago matulog, i-relax ang iyong facial muscles, lalo na ang noo, paligid ng mata, at eyebrows. Ang gentle relaxation ay nagpapahinga sa maliliit na muscles na tumutulong sa pag-focus. Madalas sabihin ng mga ophthalmologist na mas epektibo ang repair ng relaksadong mata habang natutulog. At habang humihiga ka na, tandaan mo ito, pinakamabisa ang repair ng katawan kapag binibigyan mo ito ng tamang nutrisyon, tamang habits, at tamang environment. Mamayang gabi, may pagkakataon kang suportahan ang iyong paningin ng natural.
At ito ang dahilan kung bakit hinihikayat kitang patuloy manood dito sa gintong sustansya, dahil ang kaalaman plus action ang nagdadala ng resulta. Kung narating mo ang parting ito ng video, mag-comment ng "still watching" para alam namin na isa ka sa mga seniors na totoong nagmamalasakit sa kanilang kalusugan. Sabihin mo rin kung saan ka nanonood, Luzon, Visayas, Mindanao, o abroad. Natutuwa kaming basahin ang inyong mga komento. Bago tayo matapos, pindutin ang subscribe button at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Malaki ang naitutulong nito para maabot ng channel ang mas maraming seniors na nangangailangan ng ganitong impormasyon. At huwag kalimutang i-share ang video na ito sa isang kakilala mong nakararanas ng blurry vision o hirap sa gabi. Baka matulungan mo pa silang maprotektahan ang kanilang mata. Maraming salamat sa panonood, at tandaan, ang simpleng araw-araw na hakbang ay pwedeng magbigay ng malaking proteksyon sa iyong paningin habang tumatanda ka. Ingat, magpakatatag, at magkita-kita tayo sa susunod na video dito sa Gintong Sustansya.